Again, natatandaan ano yung pinaka-understanding ninyo about sa sinasabi ni Murphy's Law. Dahil ito po ay na-discuss na sa inyo last time. Kumbaga, review na lang po ito and para maging aware ulit tayo about sa human factor. Just raise your hand, guys, if you have answer po. Pag nagtanong ako, guys, wala naman po siyang maling sagot. Sa human factor po, walang maling sagot. Ang kailangan ko lang po dito ay kung ano yung idea ninyo about dun sa question ko. Anyone? What is Murphy's Law? Yun, Sir Allen. Hello, ma'am. Yes, sir. Idea lang, ma'am. Go po. Yung ano po, anything that can go wrong will go wrong po. Nice. Thank you, sir. Sino? Susulat ako Bobay lahat. po. Sino po? Surname? Bobay po. Okay. Thank you, sir. Allen dyan. So, again, according kay Murphy's Law and according kay Sir Allen, Murphy's Law is if something can go wrong, it will. Again, if something can go wrong, it will. Ang sabi po ni Murphy's Law, kung ano daw po yung mangyayari, mangyayari. Or kung meron kang hindi ina-expect na mangyayari, mangyayari. So, ibig sabihin, ang gusto bang sabihin sa atin ni Murphy's Law, be negative. Always be negative. Yun ba ang gusto niyang sabihin? O ano yung pinaka-gusto niyang ipahiwatig sa atin as a human? Anyone? Again, Murphy's Law, if something can go wrong, it will. Dapat ba bilang isang tao, as a human guys, kailangan maging negative ka palagi? Or paano natin gagawing positive yung sinasabi ni Murphy's Law? Paano natin siya i-apply sa atin? Anyone? Luis? Kacha? Ma'am, doon po natin matitest yung patience natin and kung paano tayo matututo doon sa sitwasyon na hinaharap natin. Okay, nice. Thank you, sir. Kung paano tayo matututo dun sa sitwasyon na hinaharap natin or kakaharapin natin. Wait lang. Kailangan ko isulat guys yung mga nagre-recite kasi ito po ay chance ninyo para, let's say, meron kayong kulang dun sa exam ninyo. Halimbawa, yung exam natin mamaya, kinulang kayo ng points para makapasa. Pwede ko kayong ipasa dahil nagpa-participate naman po kayo sa klase natin. Yun lang guys ang importante po. Kailangan natin mag-participate para sana mabigyan ko kayo ng chance dun sa exam na gagawin natin later. Allen, kanina din. Yun. So ano pa? Ano pa yung gusto sabihin ni Murphy's Law? Again, if something can go wrong, it will daw po. Again, Allen. Accidents can be prevented po, ma'am. Can be prevented. Okay, thank you, sir. Maiiwasan daw po yung accident dahil dun pag lagi nating maiisip ko ano yung gusto sabihin ni Murphy's Law, yun yung magagawa natin. Maiiwasan natin yung aksidente. How about kay Sir Makalisang? Edward? Yes po. Basically, ma'am, due to Murphy's law po, we are able to understand yung risk nga po when it comes to performing the job. So we create proper training and also procedures in reducing po the chances of it from happening po. Nice. Thank you, sir. Para mabawasan yung mga aksidente, according kay Sir Makalisang, kailangan proper training. Tama naman. Kasi, di ba again, sa Dirty Dozen natin, meron tayong tinatawag na lack of knowledge. So, kung wala tayong enough training, kung wala tayong proper training kung nasaan tayong aviation or kung nasaan tayong industry, magkakaroon ng isang aksidente or ng isang incident. So, again, ang sabi po ni Murphy's Law, if something can go wrong, it will. Meaning, hindi niya naman sinasabi guys na dapat palagi tayo maging negative or kailangan mong mag-isip ng mga negative side. Parang ganun yung gusto sabihin kasi ni Murphy's Law. Pero guys, ang gusto sabihin ni Murphy's Law, kailangan mong maging proactive.
kailangan lagi kang maging ready, lagi kang maging handa. Wala namang aksidente na present, hindi naman present yung aksidente. Pero guys, before mangyari yung aksidente, kailangan meron na kayong nakahanda na plano. Kung ano yung gagawin ninyo, saan kayo pupunta, ano yung kailangan yung first aid, ganyan. Para hindi yung kung kailan andyan na yung aksidente, meron na nasusunog, meron nang naaksidente na tao. Pero dun ka pa lang ba mag-iisip kung ano yung gagawin mo as first aid, ano yung gagawin mong aksyon para ma-help, matulungan mo yung tao na naaksidente. So, hindi po ganun. Kailangan maging proactive tayo, maging ready tayo, hindi pa man nangyayari yung aksidente. And kung wala mang aksidente, kailangan natin i-double check kung ano man yung kailangan natin gawin. Always double check, triple check, or kahit na ilang check yung kaya ninyong gawin para masigurado nyo lang na walang aksidente na mangyayari. So, yun po. Yun yung gusto sabihin ni Murphy's Law. And hindi lang naman sa isang human error, guys, or sa isang human factor. Hindi lang safety yung mako-compromise or hindi lang, kumbaga, hindi lang yung safety yung mawawala. And magkakaroon din syempre ng gastos. Once na magkaroon ng human error, magkaroon ng isang aksidente dahil sa human, dahil sa tao. Syempre yung gastos. Gastos ng pinaka-employer or nung may-ari ng kumpanya kasi kung ano man yung mangyayari dun sa employee niya or dun sa may nagtatrabaho sa kanya, papagamot pa niya yon, di ba? Tapos, papagawa niya kung ano yung nasira dun sa aksidente na yon. So, yun po. Madaming mga resulta, madaming mga effect yung mangyayari once na magkaroon ng aksidente. And next, chain of events. Any idea about chain of events? Based dito sa picture na nakikita ninyo, guys, meron ba kayong idea about chain of events? Anyone? Idea lang po about chain of events. Idea, walang maling sagot. Basta idea lang po yung sasabihin ninyo. Ano yung pitan? Sa ibang tao, next discipline of human, meron po disciplines of human factor. First, educational psychology. Second, industrial engineering. Third, clinic psychology. Fourth, experimental psychology. Pang-5, anthropometry. Pang-6, computer science. 7, cognitive science. 8, safety engineering. 9, medical science. And 10, organizational psychology. So first, educational psychology. Kanina po nabanggit na about dun sa proper training. Kailangan mo ng enough training, proper training, dun sa field na papasukin mo. Dahil kung hindi, guys, kung hindi tayo magkakaroon ng trainings, katulad ng ginagawa ninyo ngayon, OJT, before kayong mag-proceed dun sa may practical ninyo, before kayo magpunta sa practical ninyo, kailangan nyo munang mag-training. Ito yung pinaka-first na step natin. Kumbaga, level 1, bago kayo magpunta sa level 2 or level 3. Kasi kailangan nyo maging ready. Kailangan nyo maging aware before kayo magpunta doon sa may practical. So, yun. And, pag nasa field na kayo, let's say nagtatrabaho na po kayo, doon sa aeroplano na hahawakan nyo, kailangan, meron kayong training. Halimbawa, ang pinaka-aircraft na hahawakan or kung saan kayo magwo-work is Boeing. Kailangan meron kayong level 1, level 2, and level 3. Dapat meron kayong level 3 training dun sa aircraft. Level 3 kung anong aeroplano, dapat level 3 Boeing or kaya ATR, kung anong mga aircraft nyo hahawakan ninyo, kailangan meron kayong training. And kung ano man yung trainings na binibigay sa inyo, guys, mas maganda, tanggapin ninyo. Hindi kayo dapat tatamarin. Again, kayo dapat tatamarin kung ano man training binibigay sa atin. Kasi, ito guys, yung kailangan natin. Kailangan ng isip natin para mag-work tayo ng maayos. Next po is industrial engineering. Industrial engineering is the study of humans at work using a systematic approach to understand how people work and then to design the job and the equipment accordingly. Industrial engineering, kung tama ba yung industry na pinapasok natin, let's say nasa aviation industry kayo, kung
tama ba na nandito tayo sa aviation na to or sa industry na to? Kasi kung hindi natin gusto kung nasa ang industry tayo or kung anong industry yung pinapasok natin, hindi tayo makakapagtrabaho din ng maayos. Dahil nga po, kung kahit na gaano pa kahirap yung trabaho, pero kung gusto mo yung industry na pinapasok mo, kung masaya ka dun sa industry na pinapasok mo, hindi ka mapapagod. So, and dun sa industry na pinapasok natin, dapat alam natin kung ano yung mga ginagawa. Before tayo magpunta, before natin kunin yung course na AMT or engineering, or kung ano man yung mga course na meron sa aviation, make sure po na alam natin kung ano yung ginagawa nila. Hindi pwedeng gusto mo lang yung eroplano. Kailangan alam mo kung ano yung mga trabaho ng bawat tao na nandoon sa industry na yun. And clinic psychology, it talks about, guys, the emotions. Emotions, motivation, fears, and such things. Kung paano natin hinahandle yung bawat emotions. As a human, guys, yes, nakakaramdam tayo ng lungkot, nalulungkot tayo, nagiging masaya tayo, pero guys, tinatamaan din tayo ng problema, di ba? Pero guys, bilang isang tao, hindi natin dapat palaging isinasama yung problema doon sa trabaho natin. Kailangan i-separate natin. Separate your problem doon sa trabaho ninyo. Kasi once na sinama ninyo yung problema sa trabaho, madidistract kayo. Again, isa sa mga dirty dozen natin is distraction. Once na madistract, magkakaroon na ng error. Doon natatama yung human factor. Kaya iwasan natin yung mga problema, kung ano yung problema sa bahay or kung saan mang problema meron tayo, ialis po natin pag nagtrabaho na po tayo. Next, experimental psychology is usually conducted in laboratories to compare differences and similarities between groups. Mas maganda sana kung mag-o-observe tayo or mag-experiment tayo ng ibang trabaho. Hindi pwede naman na kung saan kang department, let's say sa base ka, nasa base maintenance ka, dapat ba doon ka na lang magsistay for the whole, let's say, 6 months ka nandun sa company na yun, sa buong 6 months, dapat ba doon ka lang mag-o-observe? Yun lang yung palagi mong i-check? Hindi naman, guys. Yes, doon tayo, let's say, doon tayo naka-assign sa base maintenance, pero mas okay din sana na pag meron tayong free time, pwede tayong mag-observe sa ibang department. Let's say, line maintenance or sa shops, pwede natin silang panoorin, pwede natin silang tanungin kung ano yung ginagawa nila, ganyan. Mas okay na mas madami tayong alam kaysa dun sa limited lang yung alam natin. Kasi dun lang tayo na-deploy. Hindi naman pwedeng gano'n. Mas maganda na mag-observe tayo, mag-experiment tayo ng ibang department din. Pero wag naman tayong mangingialam. Iba naman yung pangingialam dun sa pag-o-observe lang. Next, anthropometry. Anthropometrics is the study of factors such as size, strength, reach, and other dimensions that can be quantified to match the machine to the human. Anthropometry ay kung ano yung size natin. Let's say, mataba tayo, mapayat, matangkad, maliit. Meron tayong trabaho. Merong trabaho para sa atin, guys. Hindi siya, walang discrimination po kasi wala namang discrimination sa field natin, 'di ba? Kung maliit tayo, merong i-assign sa atin. Kung matangkad tayo, malaki tayo, merong i-assign sa atin. And kung maliit tayo, guys, hindi natin pwedeng buhatin yung mga malalaking part. Pwede naman, pero kung tutulong tayo or kung meron tayong katulong. Pero kung halimbawa masyado tayong matangkad, tapos paglilinisin tayo ng mga, let's say, paglilinisin tayo ng fuel tank, halimbawa. Hindi tayo pwedeng pumasok kasi paano kung may phobia? Paano kung mag-trigger yung claustrophobia natin sa loob? Paano tayo makakalabas kung masyado tayong matangkad, di ba? So, kailangan proportion or match yung size ng katawan natin dun sa machine kung saan tayo magwo-work. And isa pa yan, isang simpleng example din, halimbawa sa office naman kayo nagwo-work.
sa office kayo na-deploy, pero yung upuan ninyo pang toddler, yung chair ninyo pang nursery. Tapos matangkad tayo or medyo chubby tayo. Hindi rin siya pwede, 'di ba? Hindi tayo makakapagtrabaho ng maayos. So yun po yung anthropometry. Next, computer science. Computer scientists study the graphical user interface to be sure that humans can easily operate software. Therefore, computer science remains an excellent example of human factors. Importante din sa atin yung computer science kasi halimbawa po, sobrang daming papel. 'Di ba yung mga manual, alam kong nakikita ninyo and lahat kayo nakakita na po ng aircraft manual. Hindi lang naman aircraft manual yung meron tayo, meron pa tayong mga components manual and mga ITC, mga SRM, hindi lang AMM ang meron sa atin. So lahat ng manuals na yun, sobrang bigat, sobrang kakapal. Ngayon, pagdating sa computer science, kailangan alam natin kung paano natin siya gagawin mas convenient para sa atin as a human, mas accessible para sa atin. So mas okay sana yung sa manual na yon. Kung meron tayong time, i-scan natin siya and then isa-save lang natin tapos phone na lang pwede nating dalhin. Phone yung pwede nating dalhin or iPad yung pwede nating dalhin. Pero kasi pag nagdala ng cellphone sa field, kailangan gagamitin natin siya ng maayos. Kasi 'di ba meron tayong tinatawag na lightning strike? Pag na-deploy tayo sa ramp, kailangan gagamitin natin yung phone kung observe pa rin natin yung mga nasa paligid natin. Kung dapat ba gumamit ng phone, pero kung hindi naman dapat gumamit ng phone, no choice po. Kasi dadalhin pa rin natin yung pinaka-manual, yung pinaka-hard copy. Pero para mas mapibilis yung trabaho, mas okay din kung meron tayong dalang mga digital copy. Kasi 'di ba control F na lang siya. Control F na lang makikita mo na kung ano yung gusto mong makita. Unlike sa hard copy, sobrang daming pages. Titignan mo yung table of contents pero ang dami pa ring pages na hahanapin. Tapos ubos na yung oras. Naubos yung oras kakahanap dun sa may manual. So, yun po yung computer science. Next, cognitive science studies how humans think, how they solve problems, and the ways in which they process information. This knowledge can be critical to design of equipment, software, and documentation. Dito naman po yung critical thinking, kung paano tayo magiging madiskarte sa mga ginagawa natin. Kung paano natin siya magagawa ng madali pero nasa standard pa din. Next, safety engineering. Safety engineering applies to worker safety with respect to topics like safety equipment, labeling rules, and such things. Simpleng pag-follow po ng rules and regulations. Isang example natin yung pagsusuot ng PPE, personal protective equipment. Dun sa pagsuot ng PPE, isang halimbawa na yon na nasunod natin kung ano yung gustong sabihin ng mga safety department po. And nakatulong tayo na protektahan natin yung sarili natin at the same time na protektahan natin yung mga nasa paligid and syempre yung pinaka-gastos ng company. So yun po, isang simpleng pag-follow ng pagsuot ng PPE and simpleng pag-follow ng mga rules and regulations, importante po yun. Next, medical science. Dito pumapasok or yung 5 senses. Medical science, 'di ba sa 5 senses natin, meron tayong sight, smell, meron tayong taste, touch, meron tayong hearing. Pero sa 5 senses po na 'yon, ang taste check po ay hindi siya pwede sa atin. Wala po tayong taste check pagdating sa field natin. Hindi naman tayo pwedeng kahit na anong check po ang ginagamit natin, hindi siya taste check. Next, organizational psychology. Organizational psychology looks at how people work within various size groups. Organizational psychologists have made excellent contributions to the field of crew resource management, which is mandatory training for flight crews and important to maintenance crews. Dito po ay kung paano tayo
makikipag-communicate or makikipag-socialize sa mga bawat department, makikipag-usap. Hindi naman pwede na ikaw lang yung wala kang friends dun sa department mo or dun sa company ninyo. Mas maganda sana kung meron kang nakakausap kasi nagwo-work ka, nagtatrabaho ka tapos walang magdo-double check nung ginagawa mo. Mas okay na meron kang kaibigan na palagi mong kasama or magche-check, at least magche-check lang po nung ginagawa ninyo. Magdo-double check lang nung ginagawa ninyo. Kasi guys, kadalasan, kung ikaw yung nagtatrabaho, ikaw po yung nagkukumpleto or nagbabasa, gumagawa ng checklist, hindi mo napapansin meron kang na-miss or meron kang mga lapses dun sa ginagawa mo. Kaya mas okay na meron kang taga-double check or taga-check ng ginagawa mo. Okay, yun po yung discipline of human factor. Again, meron tayong educational psychology, industrial engineering, clinic psychology, experimental psychology, anthropometry, computer science, cognitive science, safety engineering, medical science, and organizational psychology. Palagi nating tatandaan yan, guys. Always remember po yung 10 discipline of human factors. Ayan, factors. Next, sa historical review, hindi lang na tighten yung screw. Meron dito hindi na lagyan ng o-ring. Yung o-ring or yung gasket. So, yan po yung mga example ng mga glass, ano pa yan, 19 something. Hindi naman siya latest. Next, shell model. Ito rin po isa sa kasama sa exam. Shell model. So, shell model po, meron tayong software, hardware, environment, and liveware. Sa S, pag sinabi nating software, the first letter in the shell model applies to software. Software with regard to shell is not necessarily computer software. It refers to such things as the rules and procedures of operation, technical manuals, and information to support system operations. Software, kasama doon yung mga computer software, pero kasama din po yung mga manuals, yung mga makakapal na manuals na sinabi ko po kanina. Lahat ng mga manuals, or technical manuals or aircraft manuals, mga procedures doon sa operations, yun po yung tinatawag na software. Yung mga papers na meron sa aircraft, yun po yung software. Kahit hard copy pa siya or soft copy pa siya, software po ang tawag sa kanya. Next, H is the hardware, which are quite clearly the tools, hangars, aircraft buildings, and other such physical things. Yung mga ginagamit natin as a aircraft mechanic, guys. Yung mga tools, and kung saan tayo nagtatrabaho, and syempre kung ano yung pinaka-aircraft natin. Yun naman po yung hardware. Next, E represents the environment, which is actually two distinctly different environments. Physical work environment, including factors like temperature, lighting, or humidity. Pagdating sa environment, yung isang environment po, yun yung nararamdaman natin. Sobrang init, sobrang lamig naman, or kaya sobrang sinag or sobrang tingkad ng araw, yun po. Yun yung physical work environment. While the political and social environment that includes abstract factors like corporate communication or company profitability. Social environment, paano tayo makikipag-socialize sa mga tao na nasa paligid natin. Next, L in the shell stands for liveware and uses two L's. The first L represents the individual human characteristics like knowledge, skills, experience, attitude, and culture. The second L refers to the human in groups, including such factors as teamwork, communication, group norms, and leadership. Meron tayong dalawang L. Parehas silang live aware, but guys, yung isang L,
kayo po yun. Kayo yung L na nasa gitna. And bilang kayo po yung nasa gitna, kailangan yung ma-handle ng maayos yung software, paano nyo siya gagamitin, paano nyo i-handle yung hardware, paano nyo i-handle yung environment, and paano nyo i-handle yung isang liveware na kung saan dito po yung mga ka-team natin. Diyan yung mga kagrupo natin, yung attitude, yung mga culture issues, yun po. Yung mga tao na nakakasama natin as a team, as a department. Yun po yung isang liveware. So again, shell model, meron po tayong software, hardware, environment, liveware, and yung isang liveware, yung tayo po. Tayo yung nasa gitna. Again, kasama po siya sa exam. So yun. Next, yan. Again, software, hardware, environment, liveware, and yung isang liveware. Next, nandiyan pa po ba kayo, guys? Anyone? Yes, ma'am. Nice. Thank you, sir. Again, Murphy's Law, nabanggit ko na po kanina, if something can go wrong, it will. Kailangan i-double check kung ano po yung kutob natin na mangyayari or meron tayong hindi nagawa, hindi na double check. Kailangan i-check para hindi tayo magkaroon or walang aksidente na mangyayari. Next, human performance and limitations. Yung 5 senses natin. Bilang isang tao kasi guys, kung hindi tayo makakaramdam ng sakit, parang ang iniisip natin, okay tayo. Pero yung sa 5 senses natin, kung hindi natin siya magagamit ng maayos, mawawala talaga siya guys. Maaabuso natin yung mga 5 senses natin. Unahin natin kay, ayan, ay yung 5 senses natin, hearing, sight, smell, taste, and touch. Then sense of balance, kung paano makikipag-communicate yung mga senses natin sa isip po natin. Unahin natin kay sight or the human eye. Sa mata po natin, sense of sight, hindi ko pa kayo nakikita guys, pero hindi ko sure kung yung iba sa inyo nakasalamin, ganyan. Ako kasi nakasalamin, pero ako, nearsighted. So, yung iba sa atin, nearsighted, farsighted, or kung meron mang colorblind, huwag tayong mawawala ng pag-asa kasi meron tayong trabaho sa field. Kahit na nearsighted tayo, farsighted, or colorblind. Sa colorblind, meron ng corrective glasses, di ba? So, mas okay naman sana na magsalamin na. Pero guys, kung malinaw naman yung mata natin, kung 20/20 naman yung vision po natin, kailangan ngayon pa lang isipin natin kung ano yung mga dahilan para lumabo yung mata, para hindi na natin siya magawa. Isang reason po ng paglabo ng mata, yung kaka-cellphone, tapos sobrang dilim sa paligid. Kadalasan ganun yung ginagawa ng karamihan. Sobrang dilim sa kwarto dahil walang ilaw, patay yung ilaw, walang kahit na anong dim light, cellphone lang po yung bukas. Isang reason po yan para lumabo yung mata natin. Mas okay sana kung patay yung ilaw, at least meron tayong liwanag na sa paligid, kahit lamp or yung warm light lang, mas okay kung ganun. Hindi sana expose masyado yung mata natin sa ilaw ng cellphone. Iwasan po sana natin yun guys, kasi hindi natin napapansin, unting-unting lalabo yung mata. Hindi siya biglaan, pero baka dumating yung time na unti-unti siyang lalabo. Kaya kung 20/20 yung vision po natin ngayon, maganda po yun. Okay siya, pero wag sana natin siyang abusuhin. And yun po, yun lang gusto kong sabihin sa sight. Wag natin abusuhin kung ano yung mga dahilan para lumabo yung mata. And merong iba't ibang mga dahilan kung bakit din lumalabo yung mata. Baka merong sakit, may katarata, ganun, or kaya dahil sa fog, sobrang sinag ng araw din. Sobrang sinag ng araw, tumingin sa maliwanag or kahit sa artificial light, kahit sa ilaw lang tumingin,
tapos biglang tingin sa dilim, dapat hindi gano'n. Dapat pipikit muna tayo before tayong tumingin sa mga madidilim. Kasi hindi pa na-adapt ng mata natin yung mga tinitignan natin. Kaya 'di ba guys, pag tumingin tayo sa liwanag, tapos biglang tingin natin sa dilim, ang nangyayari as in sobrang dilim ng paligid. Pero once na ma-adapt na ng mata natin yung mga nasa dilim na yon, kahit na madilim siya, naaaninag pa rin natin siya, 'di ba? Nakikita pa rin natin, naaaninag pa rin talaga natin. Kasi nga na-adapt na ng mata natin yung mga nasa paligid. Pero wag sanang biglang tingin. Kasi po, yun nga, mahihirapang mag-adapt yung mata natin. So yun, yung iba naman, baka merong medication na ginagawa, merong iniinom na gamot. Pero guys, baka yung iba nagyoyosi, yung iba umiinom. Isa rin po yung dahilan kung bakit lumalabo yung mata. Next, hearing. Ito din ay isa sa mga importante and hindi natin namamalayan na aabuso na natin siya. Yung ating mga tenga. Ang kailangan lang na tunog na dapat na papakinggan natin nasa 80 decibels lang. Pag sumobra na siya sa 80 decibels, kailangan na nating mag-earplugs, mag-earmuffs, yan po. Kasi 80 decibels, medyo maingay-ingay na nga siya. Pero pag sumobra na siya sa 90 decibels hanggang 140 decibels, hindi na kaya nung tenga natin. Though kaya, sige, naririnig pa natin, kaya nung tenga natin. Pero guys, pag paulit-ulit po natin siyang naririnig, kung araw-araw natin siyang naririnig, yung tenga natin po ay mahihirapan. Kumbaga, ang maririnig na ng tenga mo, palaging malalakas na lang. Hindi mo na maririnig yung mga mahihina, yung mga bulong. Tapos magtataka ka, bakit ang hina ng boses mo? Pabulong ka na lang magsalita. Pero guys, hindi nyo napapansin. Yung tenga natin, nasanay na kasi siya sa mga maiingay. Kaya yung mga maiingay na lang yung naririnig natin. So ngayon, kung once na ma-deploy tayo guys, once na mag-practical na po kayo, kailangan nyo ng earplugs or earmuffs para protection po sa tenga. Para kahit bulong pa lang, kung meron tayong kakwentuhan, bumulong lang yung kakwentuhan natin, maririnig natin siya. Iwasan nating abusuhin po kung ano yung meron sa atin, lalo yung tenga at saka yung mata natin. Earplugs or earmuffs lang po. Next, ayan, yung part ng tenga. Next, information processing. Meron tayong tinatawag dito na short-term memory and long-term memory. Tsaka motor neuron program o motor neuron memory. Ito po. Short-term memory, ito yung halimbawa ngayon, sinabi ko sa'yo na kabisaduhin mo or please memorize your contact number. Yun po yung tinatawag na short-term memory. Kasi mamaya, pwede mo na siyang makalimutan or bukas makakalimutan mo na siya. While the long-term memory, dito po pumapasok yung mga memories na nagawa natin, let's say, 1 week ago or 3 days ago. So, yun po yung mga long-term memory, yung mga ala-ala na natatandaan natin na nagawa natin siya before. Yung hindi natin mga nakalimutan kung sino yung nakasama natin, kung ano yung ginawa natin last time. So, yun. Yun yung mga long-term memory. Let's say, nagbagyo kayo or out of town or out of the country kayo, yun po yung long-term memory. While neuron program, motor neuron program, halimbawa, yung muscle memory na tinatawag. Halimbawa, nagda-drive ka, alam mo na kung saan mo ilalagay yung pinaka-cambio. Kung parking ba, neutral ba, 1 ba, or 2 ba, kahit hindi mo na tignan, alam mo na siya kung saan ilalagay. Then, alam mo na kung nasaan yung gas, kung nasaan yung
preno, kung nasaan yung clutch. So yun, kahit hindi mo tignan, dahil nasa muscle memory, na alam mo na siya kung saan nakalocate, kung saan located. So yun, again, ayun yung short-term memory, long-term memory, and motor neuron program. Yan. Next, limitation of information processing. Ayan. Yung tips para hindi natin makalimutan agad yung mga information na pumapasok sa isip natin. Ito po. Use up-to-date manuals. Kailangan updated. Hindi pwedeng may training kayo ngayon, tapos merong bagong aircraft. Let's say, ATR-500 yung training mo before. Then, ang dumating is ATR-600. Ang sinasabi mo, meron ka ng training, kaya lang, -500. Tapos, sasabihin mo, ma'am, pwede na yun. Sir, pwede na po yun. May training na ako. Pero guys, magkaiba sila. Hindi siya updated. Yung -500, hindi siya updated. Yung aircraft natin nag-update. Kaya kailangan, or nag-upgrade. Kaya kailangan, yung mga information na tinatanggap natin, kailangan upgraded din. Hindi pwede tayo mag-stick dun sa luma. Next, take notes, use troubleshooting flowcharts. Don't just look for data confirming your mental model. Question information and data. So, yan po yung mga tips na kailangan gawin natin para matandaan natin yung mga informations na pumapasok sa isip natin. Yung iba halimbawa lecture, nagte-take down notes. Pwede kayo mag-take down notes, kaya lang kasi yung ibang tao, hindi yun effective sa kanila. Mas gusto nila merong mga visual aids na nakikita. Let's say may mga pictures, or mas gusto nila, ginagawa nila yung pinaka information or yung pinaka procedures kesa dun sa nagte-take down notes. Pag kasi ginagawa nila, pag pina-perform nila, mas natatandaan nila. Meron din pong mga ganun. Kaya yun guys, iba-iba naman tayo ng pag-store ng memory sa isip natin. Nasa sa inyo na lang yun kung paano nyo gagawin. Kung paano kayo makapag-store ng maayos ng information sa isip ninyo. Next, merong mga informations. Ito kadalasan din nangyayari pagdating sa human factor. Merong mga information tayong nakikita, pero pag limited lang yung nakikita natin, nagkakamali tayo. Katulad yan, yung first row, A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Tama na lahat yan letters. 6 letters. Pero pagdating dito, yung iba, ang nakikita dyan, letter B. Kasi nga, nakita to. Yan. Yan, di ba? A, B, C, D. Pero pag eto lang yung nakita natin, ang ina-expect natin, letter B din siya. Pero bilang isang human, guys, hindi tayo pwedeng mag-focus lang dun sa isa. Kailangan i-check natin yung mga nakapaligid sa kanya para maging maayos yung tingin natin dun sa isa na yun. Hindi pala siya letter B. Number 13 pala siya. Kasi nga, ito yung mga kasunod nyo. 10, 11, 12, 13, 14. So, bilang isang human, kailangan i-check natin kung ano yung mga nakapaligid sa kanya para maging tama yung mga tingin natin. So, yun. Next. Yan. Phobias. Meron tayong 4 na phobias, guys. Arachnophobia, agoraphobia, claustrophobia, and acrophobia. So, dito sa 4 phobias po, ito yung common pagdating sa atin. Arachnophobia, fear of spiders. Agoraphobia, crowds of people. Claustrophobia and closed spaces. Acrophobia, fear of heights. So, yan po ay kasama din sa exam. Sa phobias po, kahit na wala man dito yung phobia na meron kayo, ang gusto lang din pong sabihin ng ating training today
kung ano man po yung phobias and kung meron pa man pong phobia yung mga kaibigan natin, wag natin silang i-push na gawin yung mga bagay-bagay. Sila pa rin po yung makakapag-decide kung kaya ba nilang umakyat sa matataas na lugar kung meron man po silang acrophobia or fear of heights. Sila lang po yung makakapag-decide. Hindi natin sila pwedeng i-push kasi meron pong mga tao na pag may phobia, yung iba nahihimatay, na yun, nawawalan po ng malay or kaya nahihilo, ninenervyos, ganyan, nanginginig, ganun po yung ibang tao. Pero naman yung ibang tao gustong i-face yung phobia nila. Gustong harapin yung phobia nila. Pero again, yung tao pa rin po na yun, kung sino yung may phobia, sila po yung makakapag-decide. Hindi po yung tao na nasa paligid. Kaya, wag natin silang i-push. And, halimbawa naman po, wala kayong phobia, pero meron kayong parang nararamdaman na kakaiba. Halimbawa, pinaglinis ka nga po ng fuel tank. Pero ikaw naman, sige, pumasok ka pa rin dun sa may fuel tank kahit na meron kang kaba na nararamdaman. Pag ganun guys, kailangan alamin natin, before tayong pumasok dun sa fuel tank para maglinis, let's say, ng fuel tank, before natin gawin yun, i-check muna natin kung saan tayo lalabas, kung saan yung exit point. Para kung ano man yung mangyari dun sa loob, alam natin agad kung saan tayo lalabas. Hindi po pwede na pumasok ka sa loob pero hindi mo alam kung paano ka lalabas, kung saan ka lalabas. Baka mamaya, wala kang, ang alam mo, wala kang phobia pero baka doon mag-trigger sa loob yung phobia ninyo. Kaya yun, siguraduhin natin kung ano man yung gagawin natin, alam natin kung paano tayo makaka-exit doon sa pinaka-point na yun o pinaka-area na yun. So yun. Yun po yung phobia na tinutukoy sa atin. Again, kasama din po sa exam, yung phobia na yan, yung 4 na phobia po na yan. Next, yan, claustrophobia and acrophobia. Fear of heights and fear of enclosed spaces. Next, social psychology. Social psychology po ay meron tayong individual and group responsibility, motivation, demotivation, peer pressure, culture issues, teamwork, management, supervision, and leadership. Sa social psychology, kung paano makikipag-socialize sa human, paano tayo makikipag-socialize po sa tao. Influences. Every company has its own culture. This includes company philosophy and policy, procedures, selection and training criteria. Impact, the organization can have a positive influence and also meron tayong negative influence. When we say positive influence, if it encourages its employees financially or with career incentives, or if it takes notice of problems and takes measures to solve them. While negative influence arise if, for example, the organization exerts pressure on the technician to operate on a tight time schedule or to work with an inadequate budget. So yun, positive influence kung na-encourage tayo ng isang company or ng isang employer dahil enough yung natatanggap natin dun sa trabaho na ginagawa natin. So pag ganun, pag positive influence, hindi tayo tatama rin. Magiging maayos pa rin yung trabaho natin. While negative influence, sobrang daming trabaho, pine-pressure ka, then hindi naman enough yung allowance na ibinibigay sa'yo. Yun po yung negative influence. So pagdating again sa negative influence, ang nangyayari, palaging absent, palaging late. Yun po yung isang result ng negative influence. Next, Maslow's hierarchy of needs. Sabi ni Abraham H. Maslow, ang pinaka-una-una nating gagawin, ang pinaka-una nating dapat makuha, ito po,
Ang pinakauna nating dapat makuha is food or syempre para makakuha ka ng mga pagkain, para makakuha ng mga kailangan mo ng trabaho sana. Ito na para kumpleto. Psychological needs, food, ang pinaka-importante, food, water, para mabuhay ka ng kahit na sa sarili mo. Then, kung meron ka ng pagkain, kung meron kang tubig, kung meron ka ng fuel sa katawan, safety. Safety, ito na po yung pinaka trabaho. Regular work, meron ka na bang bahay, ganyan. Next, affiliation, love, family naman po ito. Yes, nakakuha ka na ng, napapakain mo na yung sarili mo, let's say, ng 3 times a day. Meron ka ng regular work, meron ka ng bahay. Then, affiliation, meron ka bang family na tutulong sa'yo once na magkasakit ka, ganyan. Love, meron bang love, ganyan. Then, respect, nakukuha mo ba yung respeto na dapat na makuha mo bilang isang tao? Nakukuha mo ba yung respeto mula sa family mo or dun sa mga tao na nakakasama mo? Then, pag nakuha mo na yung physical needs na food, safety, nakuha mo na yung trabaho, nakuha mo na yung love, meron ka ng family, nakuha mo na yung respeto, doon mangyayari yung self-realization. Kung maiisip mo na meron pa bang kulang or end game na, papasok na dito yung end game na word. Kung enough na ba yung mga natatanggap mo. Pero again, before ka magkaroon ng self-realization, kailangan alagaan mo muna yung sarili mo. Kailangan mong kumain. Kailangan meron kang enough fuel sa katawan mo. So, yun po yung sinasabi ni Maslow's hierarchy of needs. Yan. Next, motivation and demotivation. Bilang isang motivated people, they perform at a high level and get results. They are energetic, enthusiastic, and set goals. They are cooperative problem solvers. They readily assume responsibility and are willing to accept change. Yun po yung mga motivated people. While demotivated people, they may be indifferent, have little safety awareness, manage time poorly and are frequently absent, exaggerate problems and difficulties, create disputes and grievances, rarely cooperate to solve problems, and are opposed to change. Pero, hindi naman sinabi na pag ganyan yung isang tao, demotivated mo. Yung ibang tao, nararanasan po yung ganyan, pero baka yun po ay sign lang ng stress. Again, not everything may be labeled demotivation. Many of these items are serious signs of stress. Baka stress lang sila, kaya na-experience nila yung mga signs ng demotivated people. So yun, hindi pa rin tayo pwedeng mag-judge. Next, yan, motivation and demotivated. Next, responsibilities. Meron tayong dalawang klase, isang group responsibility and individual responsibilities. Kailangan, pag sinabing responsibilidad or responsibility, kailangan alam mo kung sino. Let's say, binigyan ka ng task card. Pag binigyan ka ng task card, dun pa lang alam mo kung sino yung gagawa. Dahil kung sino yung binigyan ng task card, syempre, siya yung gagawa. Alam mo kung sino yung gagawa, kung ikaw yung binigyan ng task card, ikaw talaga yung gagawa, and alam mo kung ano yung gagawin, alam mo kung kailan dapat matapos. Alam mo kung kailan gagawin. So, yun po yung isang responsibilidad. And sa isang group responsibility, meron tayong mga advantages and disadvantages. Advantages, everybody feels responsible for the group result. Safety awareness applies to the job as a whole. Mutual supervision is offered and accepted. Achieving the goal is regarded as a challenge. Several people carry the burden of responsibility. While the disadvantages, several people carry the burden of responsibility. So, ang sabi po dito, no, this is not a mistake. Almost all positive aspects of group responsibility can also be killers. Again,
lahat ng mga advantages na binasak po dito, yung 5, pwede rin po siyang maging disadvantages. Halimbawa nga po, several people carry the burden of responsibility. Nasa disadvantages din po siya. Kasi, kung ano yung magagawa ng isa, magiging resulta ng lahat. And halimbawa, sa isang group work, madami kayo, sobrang dami nyo, madaming gagawin or madaming mga trabaho na magagawa. Pero yung safety, nandun din yung safety dahil kung madami yung tao na gagawa, mas mataas yung safety risk. 'Di ba? So, yun po. And yung iba, mutual supervision, someone else can fix it. It's time for me to take a nap. Sa sobrang dami ninyo, yung iba hindi na gumawa, hindi na nag-isip, hindi na nagbigay ng opinion. Kadalasan sa group work, di ba kayo po ay nasa first, yung halimbawa, nag-first year college hanggang 4th year college, alam ko po na experience nyo to guys, kahit high school kayo, na experience nyo to na pag merong group activities, mas gusto ninyo dun sa matalino mapunta or sa matalino makagrupo. Kasi hindi kayo gagawa masyado. Tapos alam yung mananalo dahil kung pikilos talaga yung matalino, mananalo kayo or magagawa nyo yung pinakatrabaho. Pero guys, hindi kayo pwedeng umasa kung sino lang yung kagrupo ninyo. Kaya nga tinawag na group responsibility, meaning lahat kayo kailangan gumalaw. Lahat kayo kailangan magtrabaho. So yun, group responsibility, advantages and disadvantages. Next, peer pressure. Sa peer pressure po, dito yung kung paano tayo nahihikayat ng mga tao na nakapaligid sa atin kahit friends pa natin sila, kahit tropa pa natin sila. Sa peer pressure, let's say bad peer pressure. Halimbawa, hindi ka nagyoyosi, hindi ka umiinom, wala kang bisyo kahit ano. Tapos inaya ka ng tropa mo, let's say magyosi or uminom kasi halimbawa nasa isang dorm kayo, nasa isang room, ikaw lang yung maiiwan. So ikaw pa rin guys yung makakapag-decide kung susunod ka ba dun sa tropa mo. Doon na pumapasok kasi yung peer pressure. Pine-pressure ka nung tropa mo mismo. Kahit guys na tropa mo siya, kung mali naman yung sinasabi niya sa'yo, hindi siya dapat sundin. Hindi ka nagyoyosi pero ikaw ay nakisama. Yung word na pakikisama kasi guys, hindi naman siya dapat palagi. Pwede kang sumama pero hindi ka iinaw or hindi ka nagyoyosi. So, kung tropa mo talaga siya, hindi ka hihikayatin sa mga ganong bagay na hindi mo talaga ginagawa. And yung good norms naman, mas okay na ikaw yung maghikayat na wag na uminom, baka pwede kape na lang, ganon. Kape na lang tayo, guys. So, yun pwede. Baka pwedeng good norms yung mai-apply. Or kaya sa simpleng pagbabasa sa manual, meron dito. Ayan. Yung iba, hindi nagbabasa ng manual. Yung iba naman, nagbabasa ng manual. So, sino kaya yung mas mahihikayat? Mas maganda, kung sino yung nagbabasa ng manual, siya yung mag-encourage dun sa mga hindi nagbabasa ng manual. Yun yung good norms na tinatawag. Yan pa, you will not climb on the dock without safety ropes. This job can be done without a manual. So, alam natin guys, bilang isang tao naman, tayo pa rin yung magde-decide kung ano yung mga magaganda or kung ano yung mga dapat nating gagawin. Kung ano yung tama nating dapat gawin. Yun, next, culture issues. Hindi tayo sa isang lugar, isang area guys,
hindi tayo dapat yung, halimbawa taga Cebu tayo, taga Cebu ako, tapos pupunta ako sa Manila or sa Clark, dapat ba sila yung makisama sa akin? Kahit dayo lang ako dun sa lugar na yun. Hindi po. Kailangan, kung saang lugar tayo pupunta, dapat yun yung pakikisamahan natin. Dapat tayo yung mag-a-adjust kung saang place tayo lulugar. Kasi, hindi naman tayo taga dun. And when we say culture issues, ito yung hindi natin iniisip din yung mga tao na nakapaligid sa atin. Binabaliwala natin siya. Pag sinabi nating safety culture, halimbawa nagtatrabaho ka, tapos para mapagalitan yung katrabaho mo, hahayaan mo lang siyang maaksidente. Kahit na nakita mo yung sira yung hagdanan, ganyan. Sira yung hagdanan pero hinayaan mo pa rin or hindi mo pa rin pinansin na umakyat yung colleagues mo o yung katrabaho mo. So, mas okay sana na sabihin natin kung ano yung mga nakikita nating mali para maiwasan yung mga aksidente. Para magkaroon ng safety culture, para walang culture issues. Yun. Okay. Next, teamwork. Before tayo mag-proceed guys sa Dirty Dozen, meron akong question sa inyo. Sa inyo mas gustong mapabilang? Team or group? Yan. Kayo naman po. Saan nyo gustong makasama? Sa team or group? Wala. May tao pa po ba dito? For Yun, me, sir. ma'am, sa groups Justin. po. Groups? Why po? Kasi po may yung parang difference ng goal nila and parang pagkakaiba lang po ng between groups, parang mas may matututunan ka, marami kang matututunan from their end po. Okay. Parang ang conclusion ko lang po, ma'am, is to gather more experience and as well as parang mas maintindihan mo sila, ma'am, instead of a team na isa lang yung goal niya, parang mas broad po sa groups. Okay. So, para maintindihan mo yung ginagawa ng mga katrabaho mo. Kasama yun sa discipline of human factor, sinabi ni Sir Justin. Doon sa experimental psychology tsaka sa organizational psychology. Na ang sabi ko nga po, mag-check kayo, mag-observe kayo dun sa trabaho ng ibang department. Kasi mas maganda kung maramdaman nyo din kung ano yung trabaho nila. Kasi halimbawa sa office, hindi pa kayo nagtrabaho sa office kahit na isang beses. Pero yung pinaka-approach nyo sa kanila, parang ang sungit naman nila, hindi sila nagre-reply sa akin. Ngayon, kung magtatrabaho kayo sa office, baka malaman ninyo kung bakit sila masungit or bakit hindi sila nagre-reply, baka kasi meron silang ginagawa na importante or na urgent, ganyan. Kaya ganun. Mas maganda sana maintindihan natin kung ano yung sitwasyon dun sa bawat department. So yun, nalist lang ako ng konti. Again, ano pa yung iba? Thank you, Sir Justin. Ano pa po yung iba? Anyone po? Groups or team? Dominic. Ang question niyo po is saan po mas gusto po, no, ma'am? Yes, sir. Sa akin po, sir, ma'am, is team po. Kasi po, yung sa groups po, yung sa sa pinakita niyo pong diagram. Sa groups po is kung si like-minded or kung ano yung same priority or effort or task. And yung pinapakita po sa team collaboration po ng groups.
So, with yung sa team po, I will understand po kung ano po yung ginagawa ng iba, maintindihan ko po kung ano po yung situation nila, I will understand kung ano po yung mga situations and yung tasks po nila, ma'am. Nice. Thank you, sir. Very nice answer. How about kay Sir Edward? For me po, ma'am, with regards to, I'd prefer the team po, ma'am. I think becoming part of a team consisting of different either mechanics, electricians, line maintenance. I think I get to learn a new perspective in their position. So I get to learn new things from their learnings from their trainings po. So I think it makes me a better mechanic when it comes to performing new jobs as a new learning po. Nice. Thank you, sir. Mas gusto niyo talagang nag-o-observe, no? Hindi, tama kayo guys. Mas maganda na mas marami tayong nalalaman kaysa dun sa limited lang yung mga informations na natatanggap natin. Very nice answer, sir. How about kay sir? Hindi ko mabasa yung answer ni mo. Yan, ikaw mismo, sir. Galing Pats. For me, ma'am, team din po. Kasi nag-join po kami together na nasi-share ng goal. And sa team po kasi, ma'am, may individual team success po kami or fail. And nagsosolve po kami ng problems together. Nice. Nagsisolve ng problems together. Ito kasi yun, di ba? Team. Nagsisolve ng problems together para makuha yung pinaka-goal. Nice answer. Thank you, guys, doon sa mga sumagot. Sino pa po? Yung iba? Wala na bang sasagot? Yung mga players dito, guys. Basketball player. Yun yung isang best example. Sige po, ano ko na. Yung best example natin dito, guys, is mga basketball player. Sa basketball kasi, guys, hindi naman kayo natawag na group, di ba? Sa lahat ng sumagot, guys, yun po ay opinion nyo, ha? Hindi ko naman sinasabi na kung ano man yung sagot nyo, hindi ko siya sinasabi na mali. Yun po ay based dun sa opinion nyo. So ngayon, yung explanation ko po ay eto naman yung base sa akin. So, para sa akin po, mas gusto ko sa team. Sa team naman ako mapabilang kasi sa team, meron tayong one goal. Meron tayong specific goal. Ang example ko nga po dun sa basketball. Sa basketball, never kayong tinawag na group. Lahat kayo, team ang tawag sa bawat isa. Team ang tawag kahit hindi ka nakakashoot. Kahit ikaw yung MVP, team pa din ang tawag sa'yo. So, sa basketball, meron tayong specific goal. Hanggat hindi natin natatambakan, hindi natin nakukuha na tayo yung nananalo, hindi tayo titigil na makashoot. Diba guys? Kahit na halimbawa yung pinakamagaling natin, let's say nakakailang points na siya, let's say nakaka-10 3 points na siya, hindi pa rin siya titigil. Pinapasok pa rin siya ni coach para makuha yung pinaka-goal na gustong makuha ng isang team. So, yun po yung example ng teamwork. Para sa akin, again, mas gusto ko din sana ng teamwork. Pero kasi, kung ikaw naman yung sa group, example naman natin dito sa group, parang group work din. Halimbawa, meron kayong task sa laboratory. Binigyan ka ng task. Tapos, meron kang specific task as a group. Pero ang sinasabi mo, petics muna ako ma'am kasi na-install ko na yung cylinder. Halimbawa, reciprocating engine. Na-install ko na yung cylinder, iniintay ko na lang siyang matapos para ikakabit ko naman yung isang silindro. Hindi pa pwedeng ganon. Bakit ganon yung word mo? So, ibig sabihin, kayo po ay isang group lang. Hindi kayo nagtutulungan. Hindi kayo isang team. Kasi, hindi mo siya tinulungan para matapos yung specific goal nyo. Diba? Ganon kadalasan yung sinasabi ng mga tao. Petics muna po ako, relax muna po ako dito kasi hindi pa siya tapos. Pero guys, magka-grupo kayo. Ngayon, sa isang group, pwede kayong maging isang team, pwede kayong matawag na team, hindi lang group. Pag may kanya-kanyang goal, pag selfish yung bawat tao na nasa group talaga ang tawag sa inyo. Pero kung merong tulungan sa isang grupo,
doon natin kayo mas matatawag na isang team. So, yun po. Again, para sa akin, mas okay sana na teamwork tayo mapunta. Or, gawin natin isang team yung group natin before. So, yun po. Yun yung pinaka gustong sabihin ng ating team and group work ko. Next, punta naman po tayo kay Dirty Dozen. Sa Dirty Dozen, meron po tayong 12. Saan ba yun? Hello? Rinig po ako? Yes po, Guys? ma'am. Thank you, sir. Yan. So, types of error po. Types of error, part na to ng, first part po ito ng Dirty Dozen. So, types of error, meron tayong tinatawag na active error and latent error. First muna po, there are many different of error, only a few of which are offered here. Generally, an error is an unsafe act and unintentional committed. In other words, we don't err on purpose. An error can be slip or a mistake. Think about it, we don't err on purpose. An error can be slip or a mistake. Again, think about it. A slip, mistake, and violation. Dun sa tatlo guys, pag sinabi nating slip or lapse, is merely a good plan poorly executed. For example, you read a torque value from the job card and you transpose 26 to 68. Parang na mislook mo yung pinaka nakita mo. Parang yung kanina lang to, yung letter B tsaka yung number 16. Ay, letter B tsaka yung number 13. Yun lang, parang yung kanina yun. And isa pang example, yung word na nakalimutan, yun po kasi yun. Nakalimutan kong i-check kasi, nakalimutan ko kasi itong tignan. Yun yung slip or lapse. Mistake is a bad plan. For example, you selected the wrong work card to conduct a specific job. Ito naman, lack of training. Wala kang enough knowledge dun sa information or dun sa ginagawa mong trabaho. Yung word naman na akala. Akala ko kasi pwede to. Akala ko kasi pwede yung task na to. So, yung sa word na akala, ibig sabihin, hindi proper training yung nakuha mo or wala kang training dun sa trabaho na ginagawa mo. Kaya ka nagkaroon ng mistake. Next, violation is a very serious mistake. Contrary to mistake or slip, a violation is always conducted willingly, on purpose, or intentionally. Violation, alam mo yung pinaka rules, alam mo yung regulations, as in lahat alam mo, pero ginawa mo pa rin yung error. Doon ka nagkaroon ng violation. Kaya nga 'di ba,
Meron tayong tinatawag na minor or major violation pagdating sa school. Isang simple dyan, alam mo na bawal mag-yosi, pero nag-yosi ka pa din. Yun yung isang halimbawa. So, yun po yung violation. Next, meron tayong dalawang klase ng two different kinds of error. Merong active error and latent error. The first type is active error, or the specific individual activity that is an obvious event. The second type is latent error, or the company issues that lead up to the event. In this example, the active error was falling from the ladder. The latent error was the broken ladder. Someone should have replaced the broken ladder, or the mechanic should have chosen not to use it. When you see the latent conditions, they may lead to error. You should report them. Pag sinabi nating active error, yun yung nangyari ng error. Yun yung na-aksidente ka na. So, according dito sa slide natin, ang active error, yung mechanic na na-aksidente. Ang latent error, yung hagdan. Meaning, yung katrabaho mo, nakita na nasira yung hagdanan, pero wala siyang in-inform ng kahit na sino. Nakita lang niya, alam lang niya. Pero sa sarili niya, hindi niya gagamitin. Pero yun, sa sarili lang niya. Ngayon, lahat ng latent error, guys, na nakikita natin, lahat ng latent error, kasi latent error, ano na siya, employer's error or company's error na po siya. Kasi hindi tama yung mga equipment, let's say equipment, hindi tama yung sira yung equipment, sira yung mga tools. Yun example ng mga latent error. Ngayon, pagka hindi natin naiwasan yung latent error na yun, magkakaroon talaga ng active error. Magkakaroon talaga ng aksidente. Kaya lahat ng latent error na makikita natin kahit saan, make sure na nasabihan natin yung mga tao na gumagamit nun, yung mga tao na pumupunta doon, para maiwasan po yung active error. So, yun. Yun yung active error and latent error. Next. Delayed effects of errors. Bilang isang tao, or bilang isang pilot, bilang isang maintenance. Pilot, yes, nakakagawa ng error. Pero once na gagamitin na nila yung aircraft. Pero ang maintenance, pag nakakagawa tayo ng error pagka magme-maintain tayo ng isang aircraft. Pero yung result kasi, ilang araw siya mangyayari. Kasi pwedeng ma-delay yung aircraft pagka hindi natin nagawa ng maayos yung eroplano na hawak natin, di ba? Kaya bilang isang aircraft mechanic, maging aware tayo kung ano man yung mga nakikita or ginagawa natin. Next, ito po yung mga error na pwedeng magawa as a aircraft maintenance. Incorrect installation of components, fitting of wrong parts, electrical wiring discrepancies, loose objects left in the aircraft, inadequate lubrication, cowlings, access panels, fairings not secured, fuel or oil caps and refuel panels not secured, landing gear, ground lock pins not removed before departure. Ito lang yung ilan sa mga errors na nagagawa as aircraft maintenance. Yan, nakikita dito po na madaming error na nagagawa pagdating sa installation. Installation po talaga yung pinaka nagiging dahilan ng human error. Maling pagkabit, kulang sa ganito, yan. Hindi nasikipan, hindi na na-apply yan ng torque, ng proper torque, yung pinaka bolt. So, yun po yung example ng mga installations. Next. Yan, dirty dozen. From the word dirty dozen, meron tayong 12. Unahin natin dito kay lack of communication. So, lack of communication errors are the most common type of error. There are many opportunities to fail in communication. Hindi nagkakaintindihan yung pinaka nag-uusap. Halimbawa, nag-usap sila sa mismong ramp.
sa mismong rampa o sa mismong parking ng aircraft. Doon sila nag-usap, then syempre maingay masyado, tsaka open area, hindi talaga magkakaintindihan. Kaya magkaiba sila ng gustong iparating, di ba? Pero mas maganda dito guys, dun sa communication, mas maganda na sa loob, halimbawa sa loob kayo ng office mag-usap, or doon sa tahimik na lugar, and make sure po na meron kasi tayong tinatawag na speaker. Speaker, ikaw yung sender, tapos feedback, tapos receiver. Receiver, ikaw yung nakikinig. Ngayon, dun sa sender, tsaka yung receiver, importante na meron kayong feedback. Merong feedback sa gitna ninyo. Halimbawa, ako po, nagsasalita, kinakausap kita, ngayon, kailangan mong magbigay sa akin ng feedback para maging aware ako na naiintindihan niyo yung sinasabi ko. Kailangan mag-respond ka din sa mga sinasabi ko or magbigay ka ng suggestion, ganun. Parang ano din to sa ATC and pilot, between ATC and pilot, na kung ano yung sinabi ni ATC, iuulitin ni pilot, di ba? Para maging aware yung bawat isa na nagkakaintindihan sila or pareha sila ng naririnig. So, ganun. Halimbawa, sa simpleng phone calls. Phone call, sinabi ko sa'yo yung number, halimbawa yung number ng tropa natin, sinabi ko sa'yo, mas maganda sana na uulitin mo kung ano yung contact number na sinasabi ko. Para maging malaman ko na tama yung pagkakarinig mo dun sa sinasabi ko. So, yung isang halimbawa ng communication. Para maiwasan yung lack of communication. Corrective actions, be aware of the challenges. Remember the 3 components: transmitter, receiver, and feedback. Remember the 3 C's, make sure na correct, clear, and complete, and avoid assumptions. Huwag tayong mag-assume na naintindihan natin yung sinabi ng kausap natin. Mas maganda sana na ulitin natin sa kanila para alam nga po nung kinakausap natin na nagkakaunawaan tayo. Next, lack of teamwork. Lack of teamwork, what are the corrective actions? Pag sinamaging teamwork, kanina tinanong ko kayo or sinabi ko sa inyo na sa isang team, maganda na nandoon yung cooperation, cooperative, yung bawat isa. Then, kung walang teamwork, walang magiging maayos na trabaho. Kung lahat kayo boss, hindi magiging maayos yung trabaho nyo. Then, corrective actions, communicate shared goals, share the success, expect each person to contribute, serve internal customers, communicate the challenges. Corrective actions ng teamwork. As a team kayo, kung ano yung problema doon sa group, make sure na aware yung lahat para yung pinaka-cooperation maibigay ng bawat isa. Next, norms. Norms are the commonly accepted work practices within an organization or yung mga nakasanayan natin. Nakasanayan natin na hindi gumamit ng manual, nakasanayan natin na hindi gumamit ng proper tools. Yun yung mga bad norms. Ngayon, kung ano man yung good norms na meron tayo, i-share po natin para i-share din sa atin yung good norms ng iba. And corrective actions, look for documentations, question the norm behavior, be aware of peer pressure, adapt good norms. Again, good norms, hindi po bad norms. Huwag tayong sumama dun sa mga tao na merong bad norms kasi baka mahikayat tayo. Dun lang sa mga good norms or mga magaganda yung mga nakasanayan. Next, pressure. Ang pressure po ay kailangan nating i-manage. Huwag tayong magpapadala sa pressure kahit na pilot pa yung nakikipag-usap or nagpe-pressure sa atin or boss pa natin yung nagpe-pressure sa atin. Kasi, kung tayo ang pine-pressure, then once na makagawa tayo ng mali,
tayo yung magsasuffer. Hindi naman yung tao na naman-pressure sa atin. Hindi natin sila pwedeng sisihin. Kaya kailangan kung sino man yung naman-pressure sa atin, sino man yung nagpe-pressure sa atin, i-check pa rin natin kung ano yung ginagawa natin. Maging chill lang tayo, cool down. Sabi nga po dito sa corrective actions, ito po yun. Corrective actions, wala pa cool down. First, when pressured, stop and assess the situation. Be rational, cool down, and chill. Remind yourself of the consequences of error. As the saying goes, if you do not have time to perform the job correctly the first time, how will you have time to redo the task? Haste makes waste. Don't let pressure become the norm. If there is always undue pressure, it becomes a condition that is setting you up to fail. Bring the situation to management attention. Huwag tayong, kung kayo po ay nape-pressure, relax lang, mag-cool down lang po kayo dahil walang mangyayari kung pressure lang po yung nararamdaman natin. Again, corrective actions, assess the situation, consider the consequences of error. Haste makes waste. Negative pressure should not be the norm. Always good norm lang po. Next, complacency. Dito naman yung word na mayabang, mga mayayabang. Kumbaga, overconfident sila or nagiging complacent sila dun sa trabaho na ginagawa nila. Guys, reminder lang po na kahit gaano tayo katalino, kahit nakabisado natin yung buong manual, once na madistract tayo, and bilang isang tao, pwede tayong magkamali talaga. Kaya, huwag tayong maging kampante, huwag tayong maging complacent kung ano yung ginagawa natin. Lagi tayong magdo-double check and lagi nating iisipin kung ano yung sinasabi ni Murphy's Law. Again, if something can go wrong, it will. Don't be complacent. Corrective actions, remind yourself of the risk of overconfidence. Use the job cards. Ask coworkers to inspect your work. Palagi po yun. Hindi, kasi yung ibang tao, super, masyado silang confident dun sa ginawa nila. Tapos, hindi na nila ipapacheck. Kailangan ipacheck pa rin po natin yung mga trabaho na ginagawa natin. Next, lack of knowledge, kulang sa trainings. Kulang sa proper training. Again, sinabihan ko kayo kanina na kung ano yung mga trainings na binibigay sa atin, tanggapin lang po natin and makinig tayo dun sa information na sinasabi. Dahil yun po yung pinakalaman ng isip natin, laman ng brain natin para mag-work tayo ng maayos. Corrective actions, recognize what you do not know, get help from coworkers, use the manual, request training for yourself. Kung kayo po ay nagtatrabaho na, pwede kayo mag-request ng training. Mas maganda po yun. Then, don't let lack of knowledge become the norm. So, yun. Next, lack of awareness. Lack of awareness in an error that is often combined with other errors in the Dirty Dozen. Kumbaga, hindi tayo aware sa mga nakapaligid sa atin. Kasi halimbawa, nagsiselfone kayo, hindi nyo alam, mauuntog na pala kayo sa wings. Let's say yung aircraft nyo Cessna, high wing, tas masyado kayong matangkad. Kaka-cellphone nyo, natamaan na kayo sa ulo ng pinaka-trailing edge ng aileron. So yun, lack of awareness, kailangan maging aware tayo kung ano yung mga nakapaligid sa atin na threat. Alam natin kung ano yung mga threat na nakapaligid sa atin para hindi ma-aksidente. Corrective actions, maintain situation awareness. Again, situation awareness. Kung ano yung mga magiging resulta ng trabaho na ginagawa natin. And help one another. Next, lack of resources.
kulang sa tools, kulang sa mga consumables, kulang sa mga parts. Isa rin pong dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng human error. Kasi, let's say kulang sa tools, walang rubber mallet, ang ginamit na ang ginamit na hammer is yung, let's say, screwdriver, yung pinangpukpok. So, kulang sa resources, kaya hindi naging quality or nawala yung pinaka-standard ng trabaho. Kaya ang nangyari na nagkaroon ng error din sa ginagawa. Halimbawa, rubber mallet, 'di ba, para sa sheet metal. Tapos ang ginamit mo, screwdriver, yung pinaka-handle ng screwdriver. So hindi naging tama yung flat ng sheet metal. Kaya cost yung nagkaroon ng gastos. So yun. Lack of resources, corrective actions, be realistic but don't compromise safety. Don't put the security at risk, implement planning procedures, parts pooling, lack of resources is not a norm. Yung ibang company, nakasanayan na yung pinaka-lack of resources. Kaya lagi silang nagkakaroon ng mga improvised tools. Nawawala yung pinaka-quality ng trabaho na dapat hindi. Dapat baguhin po natin. Next, distraction. Kadalasan ang distraction nangyayari pagka palagi yung, halimbawa yung phone ninyo palaging nasa inyo. Tumulog lang or nag-vibrate lang, madidistract na kayo. Ang isa sa mga tips po dun sa distraction, meron kayong procedures na ginagawa. Tapos, kailangan, kung madistract man kayo, halimbawa may phone calls kayo, or text message, pagbalik nyo dun sa trabaho ninyo, ulitin nyo yung last 3 steps na ginawa nyo. Yung huling 3 steps na ginawa nyo before kayong madistract, yun, 3 to 5 steps na ginawa ninyo before kayo madistract. Kailangan ulitin nyo siya para ma-check nyo kung saan talaga kayo nahinto before kayo madistract dun sa ginagawa nyo. And isa pa sa mga corrective actions, be aware of other dirty does and errors. Finish the task, okay din yun. Pero kung emergency nga po, kung urgent nga po yung calls or message, ulitin nga po yung 3 hanggang 5 steps na ginagawa natin. Mark incompleted task, pwede rin po yun. Select good places to pause work. Go back and recheck. Ask colleagues to help. Use the job cards and checklist. Parang ano din to, huwag tayong maging kampante din sa trabaho natin. Next. Lack of assertiveness, takot magsalita. Kung introvert, hindi makapagsalita ng maayos or walang boses para sabihin yung mga nakikita or yung mga tamang gustong mangyari. Ganyan. Pero guys, halimbawa dyan, listen, I own the aircraft and I say it's not a bad lick. Ikaw naman, natakot magsalita, kaya hindi mo na lang sinabi kung hindi mo na lang sinabi mismo yung pinaka gusto mong sabihin. Hindi mo ipinaglaban yung gusto mong sabihin. Ikaw kasi ay masyadong natakot kasi nga introvert ka. Kaya hinayaan mo na lang siyang lumipad. Pero guys, kasi yung ibang, halimbawa yung ibang employer or halimbawa boss nyo, ganyan yung ginagawa sa inyo. Baka mamaya, yung ibang boss, tinetest lang kayo. Tinetest lang kayo na sabihin talaga yung totoo. Kaya, yun. Make sure po na kung ano yung pinaka gusto nating sabihin na mali, na makakasama dun sa tao, kailangan nating sabihin. Kasi baka bandang huli, magpasalamat pa yun sa atin, mag-thank you pa yun sa atin, di ba? Kaya, kung ano man yung nakikita natin, sabihin po natin. Next, speak up. Follow the 3 C's, yung clear, correct, and concise or complete. Actions show assertiveness and record actions in writing. Kung ayaw naman nating sabihin or kung hindi natin kayang sabihin ng harapan o personal, pwedeng writing.
sabihin natin siya in writing or sulatan natin siya. Fatigue is one of the dirty dozen din. Kasama din po ang fatigue. Kulang sa tulog. Ang pagkakaroon kasi ng kulang sa tulog, para kang ano dito, para kang lasing, para kang nakainom pag kulang ng tulog, di ba? Ngayon, kung kulang sa tulog, kailangan magkaroon tayo ng routine maintenance na enough dapat yung 8 hours, at least 8 hours sleep po yung nagagawa natin. And meron kasi tayong tinatawag na circadian clock. Circadian clock po kasi yung parang body clock. Nandun siya sa mga ibang slides kasi pang ano siya, sinabi ko na dito na andito yung circadian clock sa fatigue. Yung circadian clock, kung gagawin mo na, halimbawa matutulog ka ng 10 p.m. in 2 weeks, kung sasanayin mo yung sarili mo na matulog na 10 p.m. in 2 weeks, masasanay na talaga yung sarili mo na kahit na ilang araw pa yon or sa mga susunod na araw, pag nasanay na yung sarili mo, malalaman na ng body mo na kailangan mo na matulog kahit na hindi ka tumitingin sa oras. So, gawin mo siya in 2 weeks para masanay nga po yung circadian rhythm na tinatawag. So, yun yung body clock. So, yun po. And corrective actions, acknowledge fatigue situations, remain active, walk around, stretch, engage in conversation, talk, take breaks, drink caffeine and also water, avoid the tedious work with colleagues who are not fatigued. Nakakatulong din po yun para magkaroon ng yung positive vibes ba. Kasi kung wala tayong makakausap na kompleto yung tulog, wala, tatama rin tayo. Magiging tuloy-tuloy yung pinakapagod natin kasi nga kulang tayo sa tulog. Pero mas maganda, meron tayong tao na makakausap na merong positive vibes po. Para mahawa tayo. Next, pakuli po sa Dirty Dozen, stress. Stress is a psychological and sometimes physical condition caused by some kind of stressor. Stress, meron tayong tinatawag na positive stress and negative stress. Positive stress, kasi yung iba, pag sinabing stress, negative palagi. Yun yung negative stress na tinatawag na kahit na matapos yung trabaho mo, na kumpleto mo yung pinaka-task mo, negative stress ang pumapasok sa'yo pagka sobrang pagod mo, kahit na, kumbaga malungkot ka pa din, kahit na natapos yung trabaho mo, yun yung negative stress. While positive stress naman po, kahit na hindi mo matapos yung lahat ng task mo, at least natapos mo yung isa, nagkakaroon ka ng, kumbaga, ang saya mo, nagiging masaya ka. Yun po yung tinatawag na positive stress. So, yun po. Yun yung negative stress and positive stress. Yun. Corrective actions. Be aware of the impact of stress. Stop and regain your composure. Avoid emotional actions. Take a time out, discuss the situation, and ask for assistance. Again, hindi naman pwedeng sinabing stress ay negative palagi. Positive stress po, kadalasan din naman. Kumbaga, kung masaya tayo sa ginagawa natin, syempre positive stress po yung pumapasok sa atin. So, yun po yung pinaka-dirty dozen. May questions po ba? Anyone? Yun po yung pinaka-buong file, buong discussion ng human factor pagka sa OJT training. May questions po ba kayo? Mayroon kayong gustong itanong? Anyone? Question po, wala na po. Hi guys, nandito po ba kayo?
Yes po, ma'am. None po question. Thank you, Sir Garcia. Kuwa? None po, ma'am. Thank you, Sir Untalan. Ma'am, tanong ko lang po kung ano po yung schedule po ng pasok namin. 9 po. 9 po onwards. Yes, sir. 9 onwards. Pag natapos yung discussion, depende yun sa instructor kung hanggang anong oras kayo matatapos. Okay po, ma'am. Thank you po. Thank you. Sir Saha. Ma'am, Saha? Exam? Later po, 2 p.m. Sorry, ma'am. Yung PowerPoint po is for MTP. But, sir, ma'am, i-reviewin ko po kayo later. Or ngayon na po. Before tayo mag-end. Para sa review. Thank you so much, ma'am. Jairus? Hello po ma'am, good afternoon po. Yung about regarding po sa registration ID po ma'am. Mm. Kailan po kaya or sino po pwede kong i-message po regarding po doon? Si Sir Jim or si Ma'am Je po. Okay. Tapos po yung mga ano po pala ma'am, yung mga, kunwari yung mga cargo pants po, ganun. Yung mga essentials po, kailan po namin pwede makuha, yung safety shoes, mga ganun po. Kasi, yung iba, kailan ba kayo, Sir Jairus, mapupunta dito? Kailan matatapos online nyo? Alam nyo? Ang alam ko po, 2 to 3 weeks po eh. Pero ang nagre-release po kasi nun, DA din eh. Sila Ma'am Je din po. Pwede mo rin i-ask po doon. Sige po. Thank you po ma'am. Okay, thank you, ma'am. Thank you, sir. Welcome po. Yung iba po. May questions pa po? Review na tayo, guys, para hindi kayo kabahan sa exam. Kasi yung PowerPoint po, pang MTP. Yung buong PowerPoint po, pang MTP. Kinuha ko lang po yung pang OJT. Yung mga informations na importante para sa inyo. Ngayon, yung exam po natin, reviewin ko na kayo. Pero hindi ako mag-share screen ha, kasi makita nyo talaga yung buong exam. Babasahin ko lang po yung questions, then raise hand lang po kayo pagka alam nyo po yung sagot. Lahat ng questions sa exam, babasahin ko lang po. Kung ano yung pinakabinabasa ko, yun lang po talaga yung mababasa natin sa exams. 20 points lang naman po ang exam. Ma'am, Hmm. G-Forms po ba yung exam? Opo, Google Forms. Okay po. Ay ma'am, excuse po. Yes. Kunwari po, ang assessment po sa exam, fail po, ganun. Paano po mangyayari nun, ma'am? Pwede kitang bigyan ng retake pagka ganun. Okay. I mean, bakit po kami nag-exam, ma'am? Para po saan po? Para malaman po kung naintindihan yung discussion. Kasi, yun. Kasi kung babagsak, sir, Opo. kung babagsak, tapos magiging, syempre, ang ina-expect namin, hindi naintindihan yung discussion and wala pong certificate na makukuha. Okay. For certification na din po ito, ma'am. Yes, sir. Certificate. Okay po. Thank you po, ma'am. Thank you, sir. And lahat ng trainings, guys, importante po talaga yung certificates. Lalo din sa human factor. Kaya kailangan maipasa po yung exam. Listen po listen guys listen. Raise Ma'am, hand po. Ma'am, last na po. Hmm. Araw-araw po ba yung exam? Every lesson po? Every lesson po. Di naman araw-araw, pero every lesson po. Okay, ma'am. Thank you po.
Raise hand na lang po, ha? 20 questions lang po. First question po, wag kayong magbe-base guys sa kung kayo po ay nagte-take down notes. Huwag niyong ilagay sa notes ninyo na A, B, C, or D. Kasi naka-shuffle po yung choices. Kaya mas okay na naiintindihan natin yung questions and yung pinaka sagot. Okay? First question po, pero hindi din to lahat guys yung unang tanong na makikita ninyo kasi naka-shuffle yung questions, naka-shuffle po yung choices. But yung first question po na babasahin ko, eto na po. The dirty dozen refers to, again, the dirty dozen refers to, letter A list of common aircraft malfunctions. Letter B, 12 primary airports with high traffic volume. Letter C, 12 common human error. Or letter D, a set of regulations governing aircraft maintenance. Anyone? Makalisang. Letter C po, ma'am. Letter C. Very good, sir. 12 common human error. Yun po yung dirty dozen. Next. Shell model. Sige nga, wala pang choices. Sino po yung natandaan yung sinabi ko about shell model? Luis. Ma'am, yung ano po ba, yung kada letter po, kung ano po ibig sabihin? Apo. Yung S po, software, yung H po, hardware, yung E po, environment, and yung L po, liveware. Very good, sir. Again, shell model, software, hardware, environment, liveware, and isa pang liveware. Kasi di ba dalawa yung liveware. Yung isang liveware, tayo yung nasa gitna. Next, fatigue. Okay. Fatigue in aviation can lead to, again, fatigue in aviation can lead to, letter A, reduce reaction time and impair judgment. Letter B, improve decision making. Letter C, increase concentration. Or letter D, enhance physical performance. Anyone? Jairus. Jairus? Reduce reaction po, ma'am. Letter A po. Nice. Thank you, sir. Reduce reaction time and impair judgment. Thank you po. Thank you, sir. Next, arachnophobia. Ano po yung arachnophobia? Arachnophobia is the fear of. Anyone? Justin. Spiders po ba yan? Spiders. Thank you, sir. Arachnophobia is the fear of spiders. How about acrophobia? Acrophobia. Dominic. Heights po, ma'am. Heights. Thank you, sir. Acrophobia is often characterized by fear of heights. Heights. Next question. Scenario po. Meron akong mga scenario na babasahin sa inyo and then i-explain ninyo kung ano siyang dirty dozen. Scenario, a maintenance technician is rushing to complete a complex repair on an aircraft engine due to pressure from a delayed departure. They skip a crucial step in the checklist, which dirty dozen factor is most likely contributing to this error. Again, sa ano lang kayo mamimili guys, sa 12 na human error or sa dirty dozen, yung 12 po. Next, a maintenance technician is rushing to complete a complex repair on an aircraft engine due to pressure from a delayed departure. They skip a crucial step in the checklist, which dirty dozen factor is most likely contributing to this error. Makalisang. Pressure po, ma'am. Pressure. Thank you, sir. Kadalasan sa question, guys, nandun na yung pinakasagot. Kaya kailangan nyo lang makinig mabuti. Next. Tama si Sir Makalisang, pressure.
Next, during a shift change, the outgoing technician fails to adequately communicate the status of an ongoing repair to the incoming technician. This leads to confusion and a potential error, which dirty dozen factor is most evident. Again, during a shift change, the outgoing technician fails to adequately communicate the status of an ongoing repair to the incoming technician. This leads to confusion and a potential error, which dirty dozen factor is most evident. Luis, Lack of communication. lack of communication. Thank you, Sir Luis. Next, a technician having performed the same routine maintenance task numerous times begins to overlook certain inspection points, assuming everything is always normal, which dirty dozen factors is at play. Again, a technician having performed the same routine maintenance task numerous times begins to overlook certain inspection points, assuming everything is always normal, which dirty dozen factor is at play. Allen, Complacency, ma'am. complacency. Thank you, sir. Complacency po. Next, a maintenance team is working in a noisy hangar with frequent interruptions. One technician misses a critical audible warning signal, which dirty dozen factor is the primary concern. Again, a maintenance team is working in a noisy hangar with frequent interruptions. One technician misses a critical audible warning signal, which dirty dozen factor is the primary concern. Justin, Distraction po. distraction. Very good, sir. Next, a technician notices a potential safety issue but hesitates to report it to their supervisor, fearing they might be wrong or cause unnecessary delays, which dirty dozen factor is most likely influencing their behavior. Again, a technician notices a potential safety issue but hesitates to report it to their supervisor, fearing they might be wrong or cause unnecessary delays, which dirty dozen factor is most likely influencing their behavior. Again, Justin, Lack of assertiveness po. lack of assertiveness. Thank you, sir. Next, due to budget constraints, a maintenance facility lacks the proper tools and equipment for a specific repair. Technicians attempt to improvise, leading to a potential safety hazard, which dirty dozen factor is the root cause. Again, due to budget constraint, a maintenance facility lacks the proper tools and equipment for a specific repair. Technicians attempt to improvise, leading to a potential safety hazard, which dirty dozen factor is the root cause. Hua, Lack of resources po. lack of resources. Thank you, sir. Next, a technician is experiencing personal problems that are causing them significant stress. They are having trouble concentrating and make a simple but critical error during an inspection, which dirty dozen factor is most relevant. Again, a technician is experiencing personal problems that are causing them significant stress. They are having trouble concentrating and make a simple but critical error during an inspection, which dirty dozen factor is most relevant. Allen, Stress po, ma'am. stress. Nice. Thank you, sir. Next, a maintenance team is working on a complex task, but there is, again, a maintenance team is working on a complex task, but there is a lack of clear leadership and coordination. Technicians are unsure of their roles and responsibilities, leading to duplicated efforts and missed steps, which dirty dozen factor is the main problem. Again, a maintenance team is working on a complex task,
but there is a lack of clear leadership and coordination. Technicians are unsure of their roles and responsibilities, leading to duplicated efforts and missteps, which Dirty Dozen factor is the main problem. Justin, Lack of teamwork po. lack of teamwork. Nice. Thank you, sir. Next, a technician is assigned a task that they have not been adequately trained for. They attempt to complete the task anyway, resulting in a faulty repair, which Dirty Dozen factor is the primary contributor. Again, a technician is assigned a task that they have not been adequately trained for. They attempt to complete the task anyway, resulting in a faulty repair, which Dirty Dozen factor is the primary contributor. Jake, Mark, Lack of knowledge po. lack of knowledge. Thank you, sir. Next, a technician has been working long hours and is experiencing significant fatigue. They overlook a visible crack in a critical aircraft component, which Dirty Dozen factor is the most direct cause. Again, a technician has been working long hours and is experiencing significant fatigue. They overlook a visible crack in a critical aircraft component, which Dirty Dozen factor is the most direct cause. Kuwa, Fatigue po, ma'am. fatigue. Very nice, sir. And last question po, ito ay pipiliin nyo lang kung ano dun sa choices yung tamang sagot, pero hindi siya part ng Dirty Dozen. Pero parang ganun, pero hindi sa exactly Dirty Dozen. So last question, during a pre-flight briefing, the captain makes a decision that the first officer believes is unsafe. What is the most effective way for the first officer to address this, considering peer pressure? Again, during a pre-flight briefing, the captain makes a decision that the first officer believes is unsafe. What is the most effective way for the first officer to address this? Letter A, assertively express their concerns. Letter B, remain silent to avoid conflict. Letter C, privately complain to other crew members. Or letter D, take over the controls without communication. What? DOJBT. Ikaw, Sir Pats. Letter B, ma'am. Letter B. B, remain silent to avoid conflict. Para di na lang mag-away. Si Edra. A po, ma'am. Okay, letter A. Assertively express their concerns. Para maiwasan yung lack of assertiveness na part ng Dirty Dozen, kailangan natin siyang kausapin. So, yun po. Yun po yung mga kailangan. Kung kayo po ay nag-take down notes, mas okay naman. Pero yun lang po yung kailangan ninyong masagutan. May questions po? May tanong po ba? Guys. Ma'am, pwede po ba mas maaga isend yung exam? Bakit, sir? Kasi 2 pa eh. Pero, 1. Pwede? Okay po, ma'am. Thank you po. After lunch, mag-send ako ng link ng 1 o'clock. Okay po, ma'am. Thank you po. Okay, guys. Thank you po. Balik na lang po kayo ng 1 o'clock. Thank you. Thank you po. ma'am. Thank you po. Thank you po, ma'am. Thank you. Thank you po.